And yes, welcome to our Sunday show. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and Brosas. you are watching the TT Show. Ang tayo na talakayan Showbiz Edition. Ngayon pa lang, sa aming easy round, marami na ang nalulumbay kasi nga, malaking malaki daw ang posibilidad na ang inaabangang comeback ng the one and only Hilda Coronel na Sisa ay maaaring hindi makasali at maligwak sa mga finished films sa paparating na MMFF. At ang dahilan raw nito ay isa lamang teknikalidad. Ayon sa aming nasa liksik, meron na po kasing finished film, finished script na ididirehe ko Direk June Lana. Ito ay yung pelikula nila ni Vice Ganda with Nadine Lustre. Tama ba ako? Yeah, Anong title doon? Mother ba yun? Basta, kind of. di ba? Tapos, nagkataon, if this is really true, hindi raw pala pwede na ang isang direktor ay may dalawang entry sa taunang film fest. Kasi kung pasok na yung finished film, finished script ni Vice at ni Nadine, tapos meron pang Sisa, si June Lana. So ang dating parang magiging June Lana Film Festival na raw ito. So parang makitechnical yung pelikula ni Hilda. Ang sa akin naman, ang pinagtataka ko doon, bakit may mga production outfits na minsan dalawang pelikula ng Viva, dalawang pelikula ng Regal, na magkakagano, na pinapayagan. Baka sa director, hindi. Ikaw, Mare, sa tingin mo, makatarungan na hindi maasali ang pelikula ni Hilda Coronel sa paparating na film fest? No, it's not. Because? Because Hilda Coronel, a movie starring her, is worth waiting for. Yes. Matagal na matagal siyang nawala sa eksena. Yes. Diba? Oo. And the material by which she will come back is a material na talagang may social relevance. Yes. Diba? Oo. So, if we are To follow that. to deny Mhm. her entry to the Metro Manila Film Just because of Festival because of technicality, that is an embarrassment. Mm. Di ba? Mm-mm. Dapat kasi ang movie for Metro Manila Film Festival, ang judgment Finish should film. be quality. Mhm. Quality above all. Oo. Di ba? Yes. Kaya sa hodang work yan ng kung sino, basta quality yung movie, Mm-mm. di ipasan nyo on the merits of quality. Yes. Ganun lang yun, Oo. di ba? Hindi ko alam kasi, total naman ever-changing naman ng ng Metro Manila Film Festival, di ba? Time was when, Oo. na tawag dito, wala namang yung script, finished script, Oo. na naging pa, tapos may, di ba? Isa lang naman yan, finished product lagi Oo, lagi. Tapos ginawa, in-improvise nila, finished script. I don't know on whose whim. Mhm. Di ba? Kung sino nag-utos, sino may Oo, pakana. di ba? Oo, di ba? Oh. For sure, it's a Junlana film. Sisa, hindi yan gagawa ng Putsu-putsu. Oo, it's a festival quality Pero if, film. for example, if I were June Lana at magiging issue ang technicality, ilalaban ko ang Sisa. Mm-mm. Tanggalin na rin natin yung pelikula namin ni Vice. Mm. Kaya lang syempre, magagalit naman ang mga Ang Purdue. ang mga theater owners. Oo, kasi for yun sure yung pa box may Vice office. box Oo. office. Pero sa akin, if technicality lang naman ang ilalaban. Kasi June, finished film na yung Sisa. 'Di ba? Ito kay Vice, finished script pa lang. Yeah. Kitang-kita mo na agad kung ano mas may gravitas. So, kung papipiliin ka, just so in case, Mm-mm. mamili ka, o di, piliin mo na yung Sisa. Total, napatunayan mo naman box office ang tandem yun ni Vice Mm-mm. because of a year ago. So, wag naman yung parang, ibigay mo na sa ibang finished script yung slot ng pelikula ni Vice, which of course, I'm sure it's never going to happen. I think kasi, no offense man, Junlana, you lack foresight. Ah. Kasi,
hindi mo naisip na festival quality yung ginawa mong sisa na Oo. pwede yan sa Metro Manila Film Fest. Mm. Because, siyempre, naka-oo ka kay Vice, Oo. di ba? True. It was in the planning stage. Mm. Ang tanong, sino bang nauna? Nauna sisa. Kaya nga, Oo. di ba? Ako Kaso, feeling ko, ang ano lang, yung criteria lang na finished script, huli na. oo. Di ba? Ganun yun. Ako parang feeling ko, I think for June Lana to save face, it's either palabas niya ng mas maaga ang sisa before the film fest. November. November. Pwedeng Oo. gano'n, di ba? Kasi, ba may National Heroes Day, November 30 ba yun? Yeah. Pwedeng on that play date. Mm-mm. Kesa naman ipagpilitan natin na, di ba? Kasi sayang naman, parang, I'm sure Hilda is also wanting na this year mapalabas yung movie na yon. Kasi And I'm sure- natapos na eh. And I'm sure kasama sa pinangdangal na offer is sasabihin natin ito sa Film Fest. Di ba? So, to save face, kung hindi man mapapalabas sa Film Fest, an earlier showing. Tsaka it will be a welcome na merong Hilda Coronel. Oo, wala Because sa Film Fest. wala na eh. Wala nang gano'n Wala na, nang ganun eh. diba? Tandaan nyo, wala na po Diba? si Nora Honor. Mm-mm. Diba? At si Vilma, I don't think gagawa naman siya ng Film Fest movie. Oo, di Kumbaga, ba? wala na yung pinapangarap natin. The na yung Prestige. Saka yung pinapangarap na kinuunang panahon na yung 4 na huling movie queens gagawa ng Film Fest movie na Sharon, Vilma, Nora, Maricel, sabay-sabay. Wala na eh. Wala na yun. Mm-mm. So, Hilda has always been there. Yeah. Diba? She may not be a box office actress, pero talagang actress talaga siya. Oo, tsaka she doesn't shoot a movie every day. Oo. Di ba? Hindi naman may movie siya every month. Oo, saka kinuha ko niyo siya From the US, from di the ba? US. Tapos, On hiatus siya on di hiatus ba? siya, so papalabas nyo lang on a play date na hindi kasing popular Yeah. at kasing laki ng Film Fest. Because I think the last movie I saw with Hilda was Yung sila nila Bea. sila na Bea, parang Mistress, Oo, di The ba? Mistress. Oo. Yung di ba, yung pinapagalit-pagalitan niya si Bea, yung sinamahan niya, everybody remembers this line. Tagalog yan para maintindihan mo. Diba? Kasi kung in English niya, baka dumugo ilong ni Bea. Aray ko, nakakalok. Or, Diba? another idea to save face is that Cinemalaya is coming this August. Gawin yung opening film. Ang Sisa. Sisa. Diba? CCP At least yun. festival. Prestige. Festival. Mm-mm. Diba? Hilda deserves that kind of atmosphere. Grandiose entrance again. Grandiose. At talagang papasok siya sa isang pagkabongga-bonggang venue as Mm-mm. Hilda. Hilda is here. Di ba ganon? Because whether you like it or not, kaya pang ma-eclipse ng presence ni Hilda ang presence ng ibang celebrities. Truth! Di ba? Truth being told. Pag si Hilda nang nag-walk sa red carpet, just could die. And we all know that Hilda is like so articulate. Di ba? No So nonsense beautiful usap. pa. Well, My God. Diba? Talagang she has seasoned glamorously. At yung, talagang, I think she's one of the very few actresses tong araw. Talagang, kahit puyat na puyat, pinagpatuloy yung pag-aaral. Tapos siya ng international studies, ha? Tsaka Meron honor yan. tawag dito, matalino si Yes. si Hilda. Ano siya, relevant pa. Biruin mo, after an absence of decades yata. Pero relevant pa rin siya, Oo. di ba? And everyone is always in awe because she's Hilda Coronel. Di ba? And si Hilda walang tinago. At saka, ang tawag dito, hindi rektokada. Oo. Wala. Genuine beauty. Saka, Talagang what I'm trying to say is, wala siyang tinago. Ang dami talagang colorful ang love life niya. Lahat inamin niya yun. Walang pagtanggi, walang anything. Pag buntis siya, buntis siya. Buntis ako kay ganito. Yes, I'm pregnant with this. Ganon. Tsaka there was, I think there was this story na dinala niya yung mga anak na sa mga bars. Bakit niya dinala? I want them to learn, sa nabasa ko I want them to learn, pag di sila nag-aral, ayan ang kalalabasan nila. Di ba? Ganun ang niya, ang teaching Pinamukha niya. niya yung harsh reality. Pagka di kayo nag-aral maigi, wala kayo natapos, you will end up like that. Ganun. Well, Iba let's siya. just hope na, let's keep our fingers crossed na sana nga makapasok sa MMFF ang Sisa. At kung hindi man,
Well, ano ba magagawa namin kundi mag-well na lang, di Ay, ba? Ewan ko sa inyong lahat. This is the Kitty Show. I am Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss May Kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex And Brosas. syempre pa, we are enjoying your company as always.